Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll Kuya! Pabiyahe po kayo? PBB House. Ganun daw kasi yun. Kung saan mas malapit ka na sa trabaho mo, mas lalo ko nalilate. Hindi. Joke lang. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko kasi. Kasi yung acid reflux ko lumalala. Kasi nga diba, pag oras na ng editing namin, hindi namin nakakatayo. Na nalilipasan na kami ng gutom. Kasi nga diba, pag nagsimula na yung editing namin sa PBB, hindi na kami nakakatayo para kumain. So, bumabalik na naman yung sakit ko. O bago nga pala lahat, no? Magandang araw sa inyo lahat. Panibagong araw na naman para samahan nyo na naman ako sa maghapon ko sa PBB. Wala namang bago. 8 buwan natin gagawin itong ganito. Pero gusto ko ng bakasyon. Gusto ko na ng day off. Sa araw lang. Bakasyon. Day off lang. Please. Mga driver nga at mga katulong may mga day off eh. Grabe. O ano nangyari? Nagkasagian pa. No. Lawak-lawak ng daan, nagkakasagian pa. Ayaw kasi magbigayan. Ibibiyas na naman. Pero mahaba yung tulog ko. Pero masama pa rin yung pakiramdam ko. Bayad po. Okay. Salamat. Okay. As usual, it's another day dito sa loob ng bahay ni Kuya. As buhay editor. Ganun talaga. What's up, bro? Hello. Hi, Edward. Blur pa rin. Ayos sa'yo. Kaya yung mga LC namin, Mami Tans. Hello! Napakilala ko sa inyo. Ang CCM namin si Monique. Hey. Kapilan mo naman ako. Pero bakit? Masaya ka? Masaya ka nandito ka? Oo. Wow. Ito puro bakasyon to eh. Anong ginawa mo sa Korea? Ilang araw ka doon? Ha? Ilang araw ka doon? 6 days. 6 days? Bakit ano? Nahiya daw siya o hindi natin puputulin yan. O, CCM namin yan. Siya yung nag-edit ng mga plugs ng PBB. Mga 10 oras ng oras. 10 oras ng oras. Sup, Paul? So, brother. Dito ulit ako sa PBB. So, ayun. Magtatrabaho muna ako ulit. Tapos, bahala na mamaya. Kasi ang sabi pala nung isang kasama naming editor, si Ads, eh, may magpapapizza daw sa amin ngayon. Uy! Ngayong araw. Sino yun? Artista daw eh. Robbie? Hindi si Robby. KA eh. Ah! Eh, magpapapizza daw. Kaya yung antayin natin. Ay, makakalibre ulit tayo. Tagal pa sahod natin yun, no? Tagal po. 25? 25? Anong date ba ngayon? 23 yun. Dahil lunes yung 20... Ay! Sunday yung 25. Eh di, ano pa ngayon? 15? Hmm. Oh, grabe, 8 days pa bago sumahod. Malog-alog yung wallet ko. Hi, Sir Ron. Hi, bebe. Napakadaming pintura sa loob kasi yan yung ginamit ng pintura nung pininturahan yung loob ng bahay. Yung renovate. Ngayon, magabang muna tayo ng tricycle papunta dun sa parking. Magkano kayo babayaran ko dun? Sko? Ba? Kinalimutan ko yung kamag-anak ko dun. Taba ko? No? Pataba talaga ako eh. Ayun no? Tignan mo, nagkaka-double chin na ako. Alam niyo yung weather ngayon?
beach weather eh. Nakakamiss magdagat. Diyos ko po. Bakit walang tricycle talaga? Miss na miss ko na magdagat, promise. Bigyan nyo na kami ng off. Joke lang. Isang araw na off lang. Please. Makapag-reset lang tayo. Ayun. Tricycle. Tricycle! Ayun. Saan o kuya? Doon sa may Create Salon. Saan? Sa may Create Salon po. Doon o. Sa kabila. Yung sa may... Ano ba to? Yung pagliko nyo po papunta sa street na to dito. Di ba para may salon doon? Ikot lang tayo. Nalimutan ko yung sasakyan ko doon. 2 araw na yung lumipas na wala siya sa isip ko. Ngayon babayaran ko na lang yung ano niya, yung parking fee para mamayang gabi bayad na para uwi nga kasi uwi nga ako ng Bulacan mamayang gabi. Kasi wala na akong masok na malinis. Lawak ng ABS-CBN, no? Buong compound dyan, buong street pa ikot yan, puro ABS, ano yan, property ng ABS-CBN. Ayan, dyan po sa Create Salon. Ayan, Create Salon. Salamat. Create Salon. Parang salon yata ng mga artista dyan, at saka medyo mahal. Andito yung sasakyan ko sa loob. Ito, kuya. Yung sasakyan ko, naiwan ko ng ilang araw. Magkano ba babayaran ko? Ayun o, yung gray. Bali kahapon. 2 araw, 2 gabi. 2 araw na. Parang Oo, 2 araw. 50 pesos ba 12 hours? Gano'n? Hindi, sa pang-umaga 50 pero ang overnight. Ibang 100 ang overnight. 100 yung overnight. So nakadalawang gabi ako plus... 2 gabi plus... Ang 3 araw ngayon. Oo, kasi di ba... Hindi magkano babayaran ko? 2 overnight, 250. So 300? Ayun. Actually, nakalimutan ko rin na may dala ko sa sasakyan. So, ayun. Teka lang, may kukunin na pala ako sa loob ng sasakyan. Hindi ko alam kung nalaglagan ako ng 100. Pero, may kukunin akong gamit sa loob ng sasakyan. Shucks. Huwag na nga. So, ayun. Yung binayaran ko ay 300. 250, 200, 300. Ayan. Ha? Ang sarap magdala ng kamag-anak dito, no? For at least dito. Safe siya, no? Si Belo. Hindi siya naarawan. Tsaka medyo secluded yung lugar. So, malayo siya sa kalye. Yan. Meet nyo si Belo. Ang sasakyan kong ni minsan hindi pa ako dinidisappoint o binibigo sa mga mahaba akong mga biyahe. Kasi malalayong mga biyahe ang tinatakbo niya. Kaya nga pala Belo ang pangalan niyan. Kasi si Dr. Abelo yung nabigay sa akin ng sasakyan eh. I mean, si Dr. Abelo yung nabigay ng sasakyan kasi rumakit ako sa kanya dati. Yung time na yun na may sasakyan ako na brand new, tapos hindi ko siya nakayanan binayaran kasi talaga sobrang bigat. Pinasa ko siya sa iba. Tapos nawalan na ako ng hope na magkaroon ng bagong sasakyan. Sabi ko, hindi na ako. Tapos biglang dumating yung racket kay Dr. Abelo. Gusto ko magsasakyan. Tapos tinanggap ko. Tapos yun. In an instant, after ilang months, nagkaroon ako ng sasakyan. Kaya pinangalanan ko siya ng Belo. Puta Brad, ganun ka kayaman! Kakapanganak lang ng mga aso mo? Ano? Si Sarian. Sabi ko ayoko na magkape kasi ina-acid reflux nga ako. Pero nagsa-soft drinks naman. Hanggang ngayon, buhay pa yung Will Tower. Ayun o. Pero hindi na si Willie Revilla may mayari niyan. Kasi dati, nung tinayo niya yung Will Tower na yan, nung andito pa siya sa ABS, dalawa sila mayari niya ni... Sino nga ba yung yung tumakbo ng ng presidente dati? Ayun, si Manny Villar. Nakaligo ka na ba sa bundok ng basura? Sa dagat ng basura, parang gano'n. Binenta na daw ni Will yung shares niya, kaya ayun, hindi na sa kanya yan. Pero Will pa rin yung pangalan ng condo. Pala, may iba ako. Siyempre, sa araw-araw na sinusubaybay niya ako dito sa trabaho ko.
hindi lang naman ako yung ganito. Marami rin nanonood sa akin na ganito rin kabisi o meron pang mas malala pa yung kabisihan kaysa sa akin. Kumbaga, mas marami, mas mahaba yung kinakain na oras ng trabaho natin, kaysa yung time na nai-spend natin sa pamilya natin at sa mga mahal sa buhay natin. Bigla ako nakaramdam ng lungkot ngayon. Namimiss ko yung mga mahal ko sa buhay. Siguro yun yung magandang topic natin ngayon. Kung bakit tayo nagtatrabaho, kung bakit tayo nagpapakasubsub sa trabaho, ano yung dahilan kung bakit ginagawa na rin to na may choice naman tayo na dapat hindi tayo nagpapagod, hindi tayo nasistress ng sobra, na hindi natin na isa-sacrifice yung time na dapat nasa pamilya natin. Bakit pa natin ginagawa? Yun yung gusto kong pag-usapan ngayon. Yung halaga ng ginagawa natin, yung kapalit ng oras na nawawala na dapat kasama natin yung mga pamilya natin. Yun yung pag-usapan natin ngayon. Hindi na nawawala talaga dito sa tapat ng bahay mga nagpapapicture. Ayan. Mga nagpapapicture sila yan. Kuya, pwede pong pumasok. Fan kayo ng PBB, ate? Siyempre. Dito kayo nung kick-off? Ha? Anong sama? Mga taga-saan kayo? Taga Mindanao. Mindanao pa kami. Oo. Paano Mindanao? Mindanao Avenue? Sa Davao. Sa Davao? Oo. Sa Duterte? Oo. Oy! kami Duterte. Hello. Kasi Davao nandito kami nung Sabado. Nung kick-off? Oo. Ayun, yung sinasabi ko ng kick-off ng ano. As in, pumunta lang kayo para dun? Oo. Tapos? Wala lang. So, next week na yata yung alis na namin to. Papunta na kami Davao. Para lang doon. Sayang naman, di nyo naman naabutan. Basta magpipicture. Oh yeah, magpa-picture kayo. Libre naman magpa-picture dito. Ayun, bigla natin ang linaw kasi ang tanungin talaga natin yung mga taga Davao talaga. Ano, kamusta ang Davao? Totoo ba yung mga balita na tahimik talaga yung Davao? Tahimik po talaga ang Davao. Ha? Tahimik talaga, malinis. Yung disiplina. Malinis po. Malinis na po lahat ng tao. So hindi totoo yung mga balita-balita na pagulo yung Davao, kunwari. Hindi po. Pagmahal. Oo. Tulungin sa Cavite. Basta Duterte po. Hindi naman ako maka-Duterte pero gusto ko yung ginagawa niya. Kasi marami nangyayari. Ano siya natulungan siya? Marami siya natulungan, no? O siya, gano'n na. Manood lagi kayo ng PBB. Ay, panoorin niyo pala yung vlog ko. Nabablog ako. Ganito kumuha ng mga subscriber, guys, na usap-usap lang kunwari. Tapos, Para si Maymay din. hindi pwedeng sub to sub. Mga tamad lang ang mga nagsasub to sub. Bukas, i-upload ko na to. Maraming salamat. Ayan, dito tayo, guys. Wala lang. Bigla ko lang napatigil ako at bigla ko lang naramdaman kanina na namimiss ko na pala yung mga mahal ko sa buhay. How much more pa yung mga tao na nagagawang umalis ng sobrang layo, umalis ng ibang bansa para lang i-provide at ibigay yung magandang kinabukasan ng pamilya nila, ng mga anak nila. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo ba dati, nag-abroad din ako. Pumunta ako ng Riyadh, Saudi Arabia. Pero hindi ko siya natapos kasi yung sobrang homesick ko. Hindi ko kayang mabuhay ng malayo dito sa bansa ko. Wala pa akong anak nun. Hindi ko nakayanan yung layo nung bansa. I mean, ang point ko ay believe ako sa mga tao na nagagawang isakripisyo yung dapat yung quality time, yung panahon na dapat na ibibigay nila sa pamilya nila, pero sinasakripisyo nila yung sarili nila at tinitiis nila na malayo sila sa pamilya nila para maibigay yung mga pangangailangan at ibigay yung magandang kinabukasan para sa pamilya nila. Sa mga oras na to ay kausap na ni Hello Jen! Saan pupunta? Star Hunt pa rin, Star Hunt? Kausap mo na si Chris Aquino. Ayan ah. Si Chris Aquino, magpapapita sa amin. Lakas no? Ayan, kinokontak na siya ni Ads. Kasi, ano?
Okay daw. Oh, grabe, no? Isang Chris Aquino ang magpapadala ng pizza sa amin dito. Exclusive for editors na o para nasa lahat? Sa editors. Editors lang. Lakas. Pwede pa si Ate Mel sa camp? Pwede. Cheat day. Di ba naranasan mo mag-ibang bansa? May mga anak ka na nun, di ba, nung umalis ka? O ano yung nagtulak sa'yo para kayanin mo na pansamantalang iwan muna sila ng matagal? Lagyan mo na scoring na drama. Oo. Ano ba yung ano? Ano yung nagtulak sa'yo para alam mo yun? Alam mo na sa sarili mo agad na malungkot ka pag umalis ka eh, pero tinuloy mo pa rin. Bakit? In general naman, nag-a-abroad yung mga tao dahil sa pera. Dahil sa greener pastures. Tama. Pero iba-iba pa rin yung dahilan. May mga iba gusto na ng adventure, gusto mapunta na ibang lugar. Pero karamihan, about sa pera lang talaga. Siyempre, gusto nila magkaroon ng, hindi naman nila kikitain yung 200,000 sa Pilipinas eh. Di ba yung saan nag-abot ka, di ba? Oo, nagabot ako. May mga service crew, kumikita 15 mil lang, di ba? Eh, 15 mil, kaya mo naman kitain dito, di ba? Pero pag service crew ka, hindi mo kaya kitain yung 15 mil dito. Basta sabihin natin yung andun na yung pera. Tsaka Pero- opportunity. O yung opportunity. O sabihin natin andun na yung opportunity. Pero yung, alam mo yun, yung maliban dun sa pera, yung ang iniisip ko, yung hirap ng iwan mo yung pamilya mo tsaka yung malayo ka sa pamilya. Kasi may mga nanonood sa akin bro, ng mga OFW. Kaya ngayon at least may technology, may katulad ni Boy First Time na magpapasaya sa mga OFW. So parang hindi na ganun kahirap ngayon eh, unlike dati. Kasi tatay ko nag-Saudi rin eh. Talaga sulat lang yun. Isa once a month. Kasi ang akin kasi parang naisip ko yung quality ng time na dapat binibigay mo sa family mo kaysa dun sa trabaho na, ewan ko, no? Paano ka magkakaroon ng quality time kung wala naman kayo kakainin? Diba? Paano ka magkakaroon ng quality time kung... Hindi ko naman encourage mag-upload ka. Depende yan sa tao. Depende sa tao. Kahit malayo sa pamilya, basta may provide mo lang yung pangangailangan ng pamilya, no? Ang hirap balanse, no? Kasi iniisip mo yung security, yung kapakanan or i-provide mo yung pangangailangan pero yung consequence doon ay magkakahiwalay kayo, no? Uuwi ka pa rin naman eh. Siyempre pagka umuwi ka, hindi mo quality time. Kasi iba naman kasi pinunta ka mong bansa eh. Oo, sa Middle East kasi ako pumunta. Sa Saudi ka pumunta. Oo. Pero- Kung hindi sa Saudi yun, malamang di na umuwi dito. So ayun, paano? Magkita-kita ulit mamaya. Work mode muna kami. No? Mas mahalaga to kaysa sa vlog natin, kaya magkita tayo mamaya. Oh, yung pizza mo daw, dumating na. Hindi na. Kilala ko to. Wait lang. Dumating na daw yung pizza yung padala sa atin ni Chris Aquino. Kilala ko to, bro. Sino siya? Pero... PGT sana, happy. Si Happy Feet? Oo nga! Nice kuya. Dito ka pala nagtatrabaho? Tinatawagan lang po. Ah, talaga? Akala ko ikaw nag-deliver. Akala ko. Ay, dumating na yung padala ni ano. Ayos. Wala ka na dun sa ano? Johnny Rockets. Oh, Johnny Rockets. Oo. Oh, sige bro. Ha? Picture ako eh. Picture. Picture ako. Happy Feet. Oh, ayan na. Dumating na yung pizza namin. Thank you very much, Miss Chris Aquino. Iba talagang isang sa Marquez. Sobrang ka-close talaga si Chris Aquino. Pila na tayo soft drinks pala. Ibang klase nga naman talaga ang isang Chris Aquino. Galante. Kinil yan. Wow naman talaga. Boom! Boom. Thank you, Ate Chris. Ano, magte-thank you tayo kay Chris Aquino. Kay Chris Aquino. Kaya na, message ko lang. Sobrang ano, no? Chat mo na ako yan. Dumating na yung pizza niya. Buti pa si Miss Chris Aquino kahit hindi natin kasama, nagpaparamdam, no? Maraming salamat po Miss Chris Aquino sa pinadala niya na pizza dito para sa mga editors ba to? Sa editors lang to? Ads? Oo. Ha? Meron pa kay Ate Mel. Bakit kayo love ni Chris Aquino yung mga editors? Team No? yan. Bakit love niya yung mga editors? Sarap naman. Meron pala siyang message. Ay, grabe. Teka lang. May note pa si Miss Chris Aquino. Congratulations and good luck to this season. Team Kuya, miss you all. Love ang pinaka-favorite ex-housemate ni Kuya, Chris Aquino.
Sinong Chris Aquino to? Yung housemate mo yun? Ex-housemates. Ah, baka sige, ano to? Si Chris Aquino natin dito. Akala ko si Chris Aquino eh. Ha? Akala ko yung artista Chris Aquino eh. Naklanto ko. Mali yung minessage mo. Grabe pa naman yung build up ko kanina. Na Chris Aquino? Hindi, joke lang yun. Hindi joke yung Chris Aquino kasi totoong Chris Aquino ang nagbigay sa amin yan. Ng papizza sa amin. Kasi si Ate Chris Aquino ay isang staff nga rin dito ng TVB. Yan. Siya ang hawak ng online dati dito. Yun nga lang. Basta. Guys, dumating na ang pizza galing kay Ate Chris. Hindi nga, ay mauubos na to yung pizza. Ate Bel, merong ano doon? Ganyo ko. Pizza! Ay mga Bel, isang kat. May pizza po si Ate Chris. Exclusive for Ate Mel. Lakas! Ha? Lakas! Thank you, Chris. May chicken pa. Grabe, Ate Chris. Grabe, may chicken pa. Hingi ka naman kay kay Bimbi. Hingi ka ng pang soft drinks kay Bimbi, tsaka kay Josh. Kuya Josh muna. Ate Chris, thank you very much. Kahit hindi ka na namin kasama, naramdaman ka namin. Sitahin mo kami dito. Wala kami para ma-block ni Kuya Ash yung kanya. Oo, inform mo daw kami. Tsaka balik ka dito, tapos turuan mo yung mga dito. Hindi, joke lang. Sunod si Judy Ann naman. Si Judy Ann Santos naman yung susunod na bibigay. Nagre-record yan. Thank you, Ate Chris Aquino. Hinahalo ko lang tong hindi ako susubo dito. Thank you po. Kanina, seryoso ka pa dyan sa mag-edit mo. Ngayon, medyo nagsaslouch ka na. Titirip nila ito bil-bil ko. Higa muna, pwede mag-nap muna. Na-betchin tayo eh.